Celebox. Si Kelly, isang bigo at niloko ng kanyang fiancé. Dahil sa kabiguan, ay inalok niya ng one-night stand ang isang construction worker na binata. What? I'm going to 69 with you? Grant, hindi porket may nangyari sa ating dalawa ay pwede mo nang sabihin sa akin ang kabastusan mo. Me? Makikipag-69 sa'yo? Mag-69 ka mag-isa mo? Si Grant, isang binatang pumayag sa alok na one-night stand ng babaeng nakalay, isa lang siyang construction worker. Anong pinagsasabi mo, Kelly? Anong makikipag-69 ka sa akin? Ang ibig kong sabihin ay sasama ka sa akin mamaya sa room 69 because we need to discuss your responsibilities. At hindi ko ibig sabihin na gagawin natin ang 69 position na iniisip mo. Sa muling pagkikita ng dalawa, ay nagulat si Kelly na ang construction worker pala ay siyang may-ari ng kumpanya. Sa muling pagtatagpo pagkatapos ng mainit na gabi, maiiwasan ba nila ang kanilang pusong gustong magmahal? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Kasalukuyang nasa loob ngayon ng isang mamahalin at eleganteng restaurant sina Kelly at Lance. At ang dalawa'y may 3 taong relasyon na nais na nilang dalhin sa ibabaw ng altar. Love, before we finalize everything, let's eat first. And love, you look so beautiful tonight. Malambing na wika ni Lance sa kanyang fiancé at kinuha ang kamay nito at marahang hinalikan ang likod ng palad nito. Thank you, love. Sagot niya rito at biglang nagring ang phone ng lalaki. Ang nasa phone book ay nagngangalang Cassin. Saglit lang itong tinignan ni Lance at saka pinatay at tinaob sa mesa. Love, why don't you answer the call? It's nothing, love. Ngayong gabi ay gabi nating dalawa. We will plan our future. Kaya ayoko maistorbo. Sagot ni Lance ngunit sunod-sunod na text ang kanyang natanggap at napabuntong hininga na lamang siya. For a moment lang, love. Basahin ko lang ang text. Sure. Sagot ni Kelly na may buong tiwala sa kanyang fiancé. Ngunit habang binabasa ni Lance ang mga text messages, ay nag-ibang itsura nito at agad itong napansin ni Kelly. Love, is everything okay? Emergency ba yan? No, nothing. Sagot ni Lance at muling nagring ang kaniyang phone. Love, sagutin mo na lang kaya? Okay, excuse me, love. I'll just take the call. Babalik rin ako after a few minutes. Paalam ni Lance at tumango si Kelly bilang tugon. Nang umalis si Lance ay matyagang naghintay si Kelly sa kaniyang fiancé. Ngunit naubos na niya ang kaniyang juice maging ang kaniyang dessert. Ay hindi pa bumabalik ang kaniyang fiancé at halos 15 minutos na itong hindi bumabalik. What takes him so long? Tanong ni Kelly sa kaniyang isipan at inaabangan ang pagbabalik ng kaniyang fiancé. Ngunit umabot na lang ang ng 20 minutos ay hindi pa ito nagpapakita. Sa pagtataka ay nagpa siya si Kelly na tumayo mula sa kaniyang kinaupuan at hinanap ang kaniyang fiancé. May 3 palapagang naturang restaurant at malawak ang nasasakupan nito at hindi niya mahagilap si Lance kaya't tinanong niya ang isang waitress. Madala sila ni Lance sa restaurant na yun kaya't kilala na sila ng mga staff doon. Excuse me, Jenny. Nakita mo ba ang fiancé ko? Si Lance. Bumaba po siya sa ground floor tsaka lumabas. Nakita ko siya kanina sa hardin at parang may kaaway. Ulat ng waitress at kumunot ang noo ni Kelly. May kaaway siya sa baba? Sino? Hindi ko po alam, ma'am, kasi nasa phone po ang kaaway niya. Sagot ng waitress. Okay, thank you, Jenny. Welcome po, ma'am. Sagot ng waitress at agad na tinungo ni Kelly ang ground floor at nagtungo sa hardin upang hanapin doon si Lance. Nang marating ni Kelly ang hardin,
ay agad niyang nakita si Lance. Nakatalikod ito at tila totoo nga ang sinasabi ng waitress na may kaaway ito sa phone. Sa kagustuhan ni Kelly na malaman kung sino ang kaaway ng kaniyang kasintahan, ay nagpasya siyang magtago sa likod ng puno, malapit sa binata at lihim na nakinig. What? You're pregnant? Bulalas ni Lance at tila parang tinusok ng palaso ang puso ni Kelly at kay bilis ng pagkabog ng kaniyang dibdib. Pregnant? Sino ang buntis? Tanong ni Kelly sa kaniyang isipan. Umaasa na walang naging kasalanan sa kanya ang binata. Huwag mo kong daanin sa ganyan. We agreed to it. We both said it was casual. Hindi akin ang batang yan. Sigaw ni Lance ngunit sumigaw din ang babae sa isang linya. It was yours, Lance. Sa'yo ang batang to. Umiiyak na sagot ng babae sa kabilang linya. Bagaman mahina ang volume ng phone ni Lance, ay narinig ni Kelly ang pagsigaw ng babae sa kabilang linya. Sapat na para malinawan siya na hindi naging totoo ang lalaking mahal niya. I don't care. Hindi kita mahal. I already have Kelly in my life. Sagot ni Lance at kasabay nito ang pagpatak ng mga luha ni Kelly. Sa tindi ng sakit na nalaman ng dalaga, ay hindi sadyang pinakawala ng kaniyang munting hikbi at gulat na napalingon sa kaniya si Lance. Kelly? Love, what are you? Narinig mo bang lahat? Natatakot na tanong ni Lance at patuloy sa pag-iyak si Kelly. I heard everything, love. Everything I need to know. Everything I didn't imagine na magagawa mo. Love, I can explain. Explain what? Na hindi mo sadya? Na sinampal ka ng isang malaking kipay? Kaya nagawa mo sa akin to? Tell me, what are you going to say, Lance? Ano pa bang excuse mo? Kelly. Narinig ko ang lahat, Lance. Love, hindi mo naintindihan. Sabi ni Lance at ngumiti ng nakakaloko si Kelly. Hindi ko naintindihan? Ako ngayon ang bobo. Sa bagay, tanga nga ako, Lance. Sa akin ka na nga ako pero bigla-bigla kong malalaman na may iba kang babae at buntis pa. Lance, ako bang hindi nakakaintindi o ikaw? Sagot ni Kelly habang lumuluha at ginagap ng binata ang kaniyang kamay. Kelly, I love you. It was a mistake. A stupid one night. Nabuntis mo tapos stupid one night? Lance, ang gago mo! Kelly, listen to me please. Hindi ko naman... Sino siya? She's no one. No one? Hanggang ngayon ba itatago mo pa rin ang babae mo sa akin? No one? Magkakaroon ka na ng anak sa babaeng yun tapos no one? Because you're the one I love. I never cheated on you. Because you're the one I love. It was just a lust and nothing more. Ikaw pa rin ang mahal ko, Kelly. Katuwiran ni Lance at isang malakas na sampal ang ginawad sa kanya ni Kelly. Naririnig mo bang sinasabi mo, Lance? Bakit? Ilang babae bang gusto mong tuhugin at tatawagin mo pa rin tong you never cheated on me? Anong klaseng panloloko bang gusto mo bago mo tawagin niloloko mo na ako? Lance, isa kang malaking hayop. Pero hindi ko alam kung anong klaseng hayop ka ba sa kagaguhang taglay mo. You're not a man. Not even a human. But an animal. Kelly, I'm sorry. Mahal na mahal kita, Lance. Pinaglaban kita. Pinaniwalaan kita na mabuti kang tao. At halos talikuran ko si Mama. Dahil sa'yo. Dahil mahal kita. Pero sa isang iglap, ako palang pinakamalaking tanga. Ang tanga-tanga ko dahil sa'yo. Dahil naniwala ako sa basurang katulad mo. Kelly. Tapusin na natin to, Lance. Kelly, no. Please. I love you. Walang lugar ang pagmamahal sa taong naglolo ko. Hindi sapat ang salita lang sa pagmamahal, Lance. Kung mahal mo talaga ako, sana wala kang nabuntis na iba. Mariing sambit ni Kelly at tila isang malakas na babae na tumalikod sa binata. Kelly! Please! We're over, Lance. Sagot niya at tumakbo papunta sa kaniyang kotse at doon mas nilakasan pa niya ang kaniyang pag-iyak. Mahal niya si Lance
At 3 taon ang kanyang binuhos na oras at pagmamahal rito. Ngunit nauwi lang sa wala. Sa panahong nais na niyang maitali sa pagmamahal nito. Lahat naman ginawa ko para sa pagmamahal na to. Ngunit bakit parang kulang pa? Bakit kahit anong gawin ko hindi pa rin sapat? Ano bang mali ko, bakit nagkaganito? Hagulhol niya sa loob ng kanyang kotse at doon binuhos lahat ng kanyang mga luha. Matapos umiyak ni Kelly ay nagpasya siyang umuwi sa kanilang mansyon. Bagsak ang kanyang balikat ngunit pagkapasok pa lang niya sa pintuan ay agad siyang sinalubong ng kaniyang ina. "Good thing you're here, anak." Bungad ni Beth habang tinatanggal ang suot na reading glasses. "Kailangan kitang makausap, anak." Dugtong nito at walang ganang huminto si Kelly at pilit na pinipigilan ang kaniyang mga luha sa mga mata. "Masama ang loob ko, Mama. Huwag ngayon. Baka pwedeng bukas na lang." "Masama ang loob? Bakit na naman? Ano bang nangyari at para kang nalugi?" "Huwag na po, Mama. Hindi mo naman kailangang Kelly!" Mariing wika ni Beth at hindi pinapayagang may lihim na itatago ang kanyang anak mula sa kanya. Ayaw sana ni Kelly na magsabi sa kanyang mama dahil ito naman ang gusto nito noon pa. Ang maghiwalay sila ni Lance ngunit masakit ang kanyang nararamdaman at kailangan niya ng inang masasandalan kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata bago nagsumbong. "Nakabuntis ng iba si Lance, Ma." Wika niya sa ina. Subalit sa halip na magalit o maawa sa kanyang anak, ay kumislap ang mata ni Beth sa tuwa. "Mabuti. Sinabi ko naman sa'yo noon pa, anak. Wala akong tiwala sa lalaking yon. At sa wakas, naghiwalay na rin kayo. Mabuti, mabuti. Lubos akong masaya." Sagot nito at napailing si Kelly sa reaksyon ng ina. "Ma, niloko na ako. Masaya ka pa?" "Yes, I'm so happy, anak. Kasi sinabi ko naman sa'yo noon pa na hindi maayos na lalaki ang Lance mo. Si Lance ang tipo ng lalaki nagbibigay ng mixed signals sa ibang mga babae at ready to entertain anumang oras. Pero hindi ka naniwala sa akin. And now look at you. You're crying because niloko ka. Now, tell me na mali ako sa mga payo ko sa'yo." "Ma naman, pwede bang wag mo na akong sumbatan? Kahit ngayon lang. Fine, tama ka na at mali na ako pero ma, nasasaktan ako, ma. Pinagpalit ako. Niloko ako." Sagot ni Kelly at niyakap ni Beth ang anak. "Anak, I know na nasasaktan ka pero hindi ka walan silan sa'yo. Tandaan mo yan. Pero mabuti nga hindi ba? Maagang nawala sa buhay mo ang maling tao at saktong naghiwalay na kayo dahil naghahanap ako ng lalaking para sa'yo. Lalaking pakakasalan mo." Wika ni Beth at kay bilis na kumawala si Kelly sa yakap ng ina. "Ma? What did you say? Naghanap ka ng iba para sa akin? Ngayon mismo? Ma!" Hindi makapaniwalang sambit ni Kelly at tumalikod si Beth sa anak. "Kelly, don't be so dramatic. Hindi mo naman ikamamatayan. Alam ko na, ramdam ko na matagal na mangyayari ang gantong eksena sa buhay mo dahil wala akong tiwala dyan sa Lance mo. Kaya naghanap ako ng lalaki para sa'yo. Gwapo siya, anak. Mayaman at higit na nararapat para sa'yo. Kung pinagpalit ka ni Lance, pagpalit mo rin siya." "I can't believe you, Ma." "Then believe it, Kelly. Ayokong masira ang utak mo dahil lang sa isang lalaki na hindi naman iniisip ang damdamin mo." "Pero iniisip mo ba ako, Mama? Ang damdamin ko? Ang nararamdaman ko? Kumuha ka ng lalaking ipapakasal sa akin ang hindi ko man lang alam. Isang lalaking hindi ko kilala. At isang lalaking hindi ko man lang mahal. Kelly, hindi kita pinalaking mahina. At hindi ko rin po hinihingi na palakasin niyo ko ngayon. Ang hinihingi ko lang ngayon ang maintindihan mo ko na nasasaktan ako. Na gusto ko itang maramdaman bilang ina ko. Kelly! Huwag mo naman akong sabihan na maghanap agad ng iba dahil hindi ibang lalaki yung kailangan ko ngayon kundi ikaw. Stop crying, Kelly. Hindi bagay sa'yong ganyan. You look so messy.
Sagot ni Beth na tila hindi mahalaga sa kanya ang nararamdaman ng anak. At doon bumagsak ang balikat ng dalaga. Okay, I get it. Wika ng dalaga, sabay walk out. Kelly! Don't walk out on me! Kelly! Kelly, I swear, sasabihin ko sa ama mo ang tungkol dito at wala kang magagawa kundi ang magpakasal sa gusto namin para sa'yo. Never, ma. Never! Sigaw ni Kelly habang padabog na umakyat sa hagdan. But I'm only doing what's best for you. Kelly! Kelly! Sigaw ni Beth ngunit hindi na siya nilingon ng anak. What a brat! Kaya nasasaktan dahil matigas ang ulo. Dugtong niya sa kanyang isipan. Habang sa kabilang banda naman, sa loob ng kanyang kwarto, ay sinubsob ni Kelly ang kanyang mukha sa unan at doon umiyak ng umiyak dahil tila pinagkaisahan siya ng mundo. Niloko na nga siya ng kanyang nobyo. Wala pa siyang kakampi sa loob ng kanyang pamamahay. At unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ang mga plano nila ni Lance at biglang nagring ang phone niya at si Lance ang tumatawag. Ngunit hindi niya ito pinansin at nakontento sa kanyang mga luha habang mag-isa. Kinabukasan ay hindi pumasok si Kelly sa opisina. Siyang dapat magsusupervise ng 2 major projects ng kanilang enterprise. Ngunit ang buong magdamag na pag-iyak ay kumuha ng lakas at diwa niya. Hindi siya makabangon ni hindi niya maatim umalis sa kanyang kumot at isang katok sa pintuan ng umagaw ng kanyang atensyon. Kelly! Kumain ka na! Wala akong gana, mama. Anong gusto mo? Magpapakamatay ka sa walang kwentang tao. Sabihin mo lang kung gusto mo nang mamatay at ako nang sasaksak sa'yo. Pabayaan mo na lang ako, ma. Pabayaan? Ipapakasal pa kita sa iba. Hindi pwedeng sirain mo ang buhay mo dahil sa walang kwentang lalaki. Ma, please, just leave me alone. Kahit ngayon lang. Ayaw mo talagang kumain. Ayoko nga, ma. Gusto kong mapag-isa. Sagot niya sa ina at saglit na katahimikan ang namaya niya. Sayang, nagluto pa naman ako ng binignit. Sambit ni Beth at tila di-remote ang katawan ni Kelly nang marinig ang paboritong pagkain at dali-daling iniwan ang kama para buksan ang pintuan. Nasaan, ma? Agad niyang tanong at napatawa si Beth. Ayun! Buhay pa pala ang kaluluwa mo. Huminga si Beth ng malalim at hinawakan ang braso ng anak at marahang hinila palabas ng kwarto. Hindi ito ang una nilang pagtatalo. Ngunit napagtanto niya na mali siya kagabi, kaya't idinaan niya sa pagluluto ang kaniyang pagbawi. Pagdating nila sa kusina, inilapag ni Beth ang mainit na mangkok ng binignet sa mesa. Umuusok pa yon. Mabango at tahimik na umupo si Kelly at tinikman ang binignet at kahit saglit ay nakalimutan ni Kelly ang sakit. Anak, pasensya ka na kagabi. Alam kong hindi ako naging malambot sa iyo habang nasasaktan ka sa hayop na Lance na yon. At nagagalit ako kasi sinaktan ka niya. Pati nga lamok sa pagkabata mo hindi kita pinapadapuan. Alam ko, ma. Patawa din sa mga sagot ko kagabi. Okay lang yun, anak. Pero sana, huwag mong hayaan na saktan ka ng iba. Pero nasaktan na ako, ma. Ako ang pinili. Ako ang pinili niyang masaktan. Kaya't napapatanong ako sa sarili ko kung saan ako nagkulang. Sagot ni Kelly habang nagbabadya na naman ang mga luhang mula sa kaniyang mga mata. Kapag hindi ka pinili, hindi ibig sabihin nun ay kulang ka, anak. Pero ma, bakit niya nagawa yun sa akin kung hindi ako nagkulang? Tanong niya sa ina at hinawakan ito ang kaniyang kamay. Ganyan talaga, anak. Ang pag-ibig, kahit na binigay at binuhos mo ng lahat ay kulang pa rin. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil hindi lang sila nakontento. At kailanman, hindi ka magiging sapat kahit ibinigay mo ng lahat kung ang taong binibigyan mo ay walang kakontentuhan. Kailan ba ako magiging sapat, ma? Magiging sapat ka sa taong tunay kang mahal, anak. Ma naman. Totoo, anak. Hindi nagtatapos ang buhay mo kay Lance. Hindi doon nagtatapos ang mundo mo. Hindi doon nagtatapos ang halaga mo.
Kaya wag mong itanong sa akin kung kailan ka magiging sapat. Nasaktan ka lang pero hindi ka kulang. Tandaan mo yan. Sagot ni Beth at gumaan ang puso ni Kelly. Madalas silang mag-away ng kaniyang ina dahil madalas na hindi siya sumusunod sa mga utos nito. Ngunit madalas sa ito din ang karamay niya. Habang nagkakamabutihan ng mag-ina, ay nakatanggap ng tawag si Kelly mula sa kaniyang ama. Kaya agad niya itong sinagot. Yes, Dad. Good. At least hindi ka na umiiyak, Kelly. Akala ko pa naman ay hanggang ngayon ay binuburo mo pa rin ang sarili mo sa pagluha. Anyway, your mother told me what happened between you and Lance. Wika ng kaniyang ama at nagtatakang napatingin si Kelly sa ina. Mom? Alam na ni Dad? Hell yes! I already know, Kelly. Sagot ng kaniyang ama sa kabilang linya. Kaya nga ako tumawag sa'yo for this matter. Uwi ako. I'm flying back to the Philippines in 3 days at ipapakilala ko sa'yo ang lalaking ipapakasal namin sa'yo ng mama mo. Sambit ng ama at hindi makapaniwala si Kelly sa naririnig at muli siyang napatingin sa ina. Mom, seryoso kayo ni Dad dito? We are dead serious, Kelly. After 3 days, I expect you to be ready. We will announce your engagement. Sagot ng ama at napahilot si Kelly sa kaniyang sariling sentido. I will marry no one, Dad. No one! Mariin niyang sagot sa ama at binaba nito ng tawag. Sabay tayo mula sa kaniyang kinaupuan. Kelly, saan ka pupunta? Somewhere. Somewhere na malayo sa frustrating house na to. Somewhere na malayo mo na sa mga pasyon niyo ni Dad for me without even asking for my consent. Sagot niya sa ina at patuloy na inihakbang ang kaniyang mga paa palabas. Ngunit saglit siyang huminto. And Mom. Bigkas niya at lumingon sa ina. I'd rather marry a complete stranger na tingin ko'y mabuting tao kaysa sa magpakasal sa lalaking hindi ko kilala at hindi ko pinili. Dugtong niya at tuluyang umalis. Dumaan ang isang araw ay alam na ni Kelly na paliit ng paliit ang kanyang araw dahil malapit nang umuwi ang kanyang ama para sa balak nitong pag-anunsyo ng labag sa loob niyang engagement party. At ngayon ay kasalukuyang minamaneho ni Kelly ang kanyang kotse habang maraming bagyang naglalaro sa kanyang isipan sa kung sa anong paraan niya makukumbinsi ang kanyang mga magulang na huwag ituloy ang nais ng mga ito. At sa lalim ng iniisip ni Kelly, ay nagpa siya muna siyang huminto sa isang tabi. Anong gagawin ko? Ayokong may kasal sa iba at hindi pa ako handa sa ganito. Ano bang natitirang paraan para makola sa kagustuhan ng mga magulang ko? Tanong niya sa kanyang isipan ngunit walang pumapasok na kasagutan sa kanyang utak at napasandal siya sa upuan. At doon pumasok ang isang marahas na ideya sa kanyang isipan. That's right. That's the only way I can do. Kailangan kong magalit si mama at papa sa akin. At yun lang ang paraan para magalit sila sa akin. Aniya sa kanyang isipan at bumalik ang kinang sa kanyang mga mata. At tinignan ang kanyang sarili sa salamin. That's the only way. If they want to control my life, then I'll give them something they can't control. At ang tangi kong kailangan ay isang lalaki. Isang gwapong lalaki. Determinado niyang sambit at lumitaw ang ngisi sa kanyang labi. Eksaktong sa sandaling yun ay may narinig si Kelly na tila ay may nagbagsak ang mga bakal at napatingin siya sa gawing yon at isang makisig na lalaki ang kaniyang nakita. Pawisan ito at madumi. Matipuno, matangkad at may buhat itong mga bakal. Bagaman naka-t-shirt itong manipis, ay masasabing isa itong makisig na binata at may sarili itong taglay na kagapuhan. Mag-isa lang ito sa site at marahil nagpapahinga na ang ibang kasamahan nito. At habang pinagmamasdan ni Kelly ang binata, ay hindi niya maiwasan ang mapakagat labi. Pwede, pasok na pasok at pasadong pasado. Ang ganyang tipo ng lalaki ang kailangan ko. Aniya sa kanyang isipan at lumabas siya mula sa kanyang kotse.
Pogi! Hey! Tawag ni Kelly sa binata. Narinig ito ng lalaki at nagpalingalinga sa paligid. At sa tapat ng construction site na kanyang tinatatayuan ay nakita niya ang isang eleganteng dalaga na nakasandal sa magara nitong kotse habang suot nito ang mataas nitong pulang high heels at mamahaling damit. At kumaway ito sa kanya kaya't nagpasya siyang lapitan nito. Excuse me, miss. Ako bang tinatawag mo? Magalang na tanong ni Grant sa magandang dalaga. Yes. Bakit? Because I have a few questions for you. Tungkol saan, ma'am? Construction worker ka dito? Tanong ni Kelly habang tinitingnan ang binata mula ulo hanggang paa at halatang hinihimay niyang bawat detalye nito at maging ang pawis nito na dumadaloy mula sa muka, pababa sa leeg ay hindi nakaligtas. He's so hot. Perfect. Papuri niya sa kanyang isipan. Ewan ba niya pero kakaibang presensyang hatid ng binata sa kanya. Oo, parang ganun na nga dahil dito ako nagtatrabaho. Kaswal na sagot ng binata sa dalaga. Ibinaba ni Kelly ang kanyang sunglasses at namangha ang binata sa taglay nitong ganda. Maliit ang muka, matangos na ilong, may tuwid at malambot at mahabang mga buhok. She's beautiful. But wait, siya bang babaeng gustong ipakasal sa akin ni Don George? Tanong ni Grant sa kanyang isipan dahil minsan nang ipinadala ng Don George ang litrato ng anak nito sa kanya. I'm sure, siyang anak ni Don George. Pero anong ginagawa niya rito? Dugtong niya at sa pagtataka ay hindi muna siya nagpakilala sa dalaga. What's your name? Ako si Grant. Nice to meet you, Grant. But pwede ko bang malaman kung magkano ang sweldo mo rito? Diretsong tanong ng dalaga at walang balak na magpaligoy-ligoy pa at saglit na natigilan ng binata. Wait, hindi niya ako kilala? She's seriously thinking that I'm only an ordinary worker here? Woman, I'm the owner of this construction company and your soon-to-be husband. Wika ni Grant sa isipan at sinakyan ng kamalian ng dalaga. Naisip niya na isa rin itong paraan para makilala ang babaeng ipapakasal sa kanya. Maliit lang, minimum lang, pero kumpleto kami sa mga benefit dito at tiyaga lang talaga. Hindi ko na patatagalin pang pag-uusap na to. Gusto sana kitang alokin, Grant. Alok? Anong alok? A date. Lathala ng dalaga at gulat na nanlaki ang mga mata ng binata. Isang date? Yes, isang date. Yun ay kung gusto mo. Nagbibiro ka ba? Wala akong oras sa ganito at… Date not for free. Putol ng dalaga sa pagtatanggi ng binata. Not for free? Babayaran mo ko? Hindi makapaniwalang sambit ng binata at mas lalong naging palaisipan sa kanya kung ano ba talaga ang pakay ng dalaga. Yes, babayaran kita sa sobrang halaga at mas malaki pa sa sinasahod mo rito. Date with me for one night at katumbas nito ang isang buwan mong sweldo. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit ko tatanggapin ang anak mo na ito. Straight to the point. Do you need money? Oo naman. That's the reason why you need to accept my offer. You need money. I need a man to date. Don't worry. Dahil ang date na ito ay walang halang pagmamahal o kahit anong damdamin. I just need to use you. Sagot ni Kelly at namulsang binata habang nakatitig sa dalaga. Kung pera lang ang usapan, kaya ko namang kumita. Pero sige. Sagot ni Grant at lumapit siya sa dalaga na halos magdikit ng mga mukha nila sa isa't isa. Mas interesting ang offer mo, kaya tatanggapin ko. Dugtong ni Grant. Habang si Kelly naman ay matapang kahit na halos ingud-ngud na ng binatang mukha nito sa kanyang mukha, ay ni ultimo pagkurap ay hindi niya ginawa. So, it's a deal. It's a deal. Sagot ni Grant at nabuo ang kanilang kasunduan
at maligayang ngumiti si Kelly. Good, I'll pick you up tonight. Saan ba kita susunduin? Dito lang, malapit lang ang bahay ko rito. Kaya dito mo na lang ako sunduin. Sagot ni Grant at nang makuha ang gusto ay umalis na si Kelly sa harapan ng construction site. Kinagabihan ay kasalukuyang nasa kaniyang pamamahay si Grant, kausap sa phone ang mahalagang lalaki. Grant, I can't wait na makilala mo ang anak ko. I promise, she's pretty kahit na medyo tanga lang sa pagpili ng lalaki. Ayokong mamili ulit ang anak ko ng isang maling lalaki. Kaya ako nang pipili para sa kanya. And that's you. Thank you for choosing me, Mr. George. Isang karangalan sa akin ang mapili mo bilang magiging son-in-law. Anyway, Grant, bakit nga ba kay bilis mong tinanggap ang alok ko? I'm 32, Mr. George, at wala pa akong anak. And the first thing to have a baby is to find myself a wife. And you're offering me a wife. Kaya bakit ako tatanggi? Isa pa, sabi mo, maganda ang anak mo. Kaya wala akong dahilan para tumanggi. Sagot ni Grant at tumawa si Mr. George sa kabilang linya. That's why I chose you, Grant. Napaka-straightforward mo. And that makes me more excited. Sige na, Grant. I still need to fix some errands. I'll call you back. Paalam ng matanda at nagpatay ito ng tawag. Habang si Grant naman ay nakangising tinititigan ang litrato ni Kelly sa kaniyang phone. You're beautiful indeed, Kelly. Wika ni Grant sa kaniyang sarili habang nawiwili sa litrato ng dalaga. Nang makontento ang binatay, sinuot na niya ang simple niyang t-shirt at pantalon. Mayaman siyang tao pero ni isang mamahaling bagay ay wala siyang suot upang paniwalain ang dalaga na siya'y mahirap lamang. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang naghihintay si Kelly para kay Grant at hindi nagtagal ay natanaw na niyang binata mula sa distansyang pagitan. Naka-t-shirt lang ito at simpleng pantalon pero guwapo pa rin ang binata sa simpleng kasuotan. Kanina ka pa ba dito, Kelly? Hindi naman, kadarating ko lang. Pumasok ka na. Alok ni Kelly at pumasok sa loob ng kotse si Grant at magkatabi sila ng dalaga sa front seat. Matapos nito ay pinaandar na ni Kelly ang kaniyang kotse. Habang nasa biyahe sila hindi maiwasang mapatingin ni Kelly sa dibdib ng binata. Bakat sa t-shirt nito ang malakas nitong dibdib at halos humulma sa mahigpit nitong t-shirt ang mga abs nito at ramdam ng binatang bawat pagsulyap ng dalaga sa kanya. Uy, mata sa daan. Saway ni Grant sa dalaga at nahihiyang namula si Kelly. Ha? Nasa daan naman talaga ang mga mata ko . Sinabi ko nga at mamaya mo na suriin ang iba pang daan na gusto mong tignan. Sagot ni Grant. Don't tell me napansin niya ako kanina. Nakakahiya. Pero sino ba kasing hindi mapapatingin? His body's almost perfect pero nakakahiya pa rin. Wika ni Kelly sa kanyang isipan at mahigpit na napahawak sa kanyang manibela at mas binilisan ang kanyang pagpapatakbo. Hindi nagtagal ay narating na ng dalawa ang isang mamahaling restaurant. At kasalukuyang nakaupo sila ngayon sa isang silya kaharap ang maliit na mesa na may perpektong disenyo para sa isang romantic date. Naka-dim light ang buong paligid at soft jazz ang music. Grant, pwede ba kitang picturean? Paalam ng dalaga sa binata. Pwede naman. Gawin mo lang ang gusto mo. Sagot ni Grant at kumuha ang dalaga ng isang picture ng binata. Good. Sapat na to para ipakita kay mama at papa na may iba na akong dinidate. At kapag nalaman nila na isang construction worker ang dinidate ko, ay sigurado akong magagalit sila. At kapag nagalit sila, ay hihilingin nila sa akin na tumigil ako sa kalokohan ko. At kapag nangyari yun, ay sasabihin ko sa kanila na titigil lang ako kapag pumayag sila na hindi na nila ako ipapakasal sa lalaking gusto nila. And that's my plan at sana gumana. Wika ni Kelly sa kaniyang isipan. Habang hinihintay ni Kelly at Grant ang kanilang mga order, ay hindi maiwasang magtanong ng binata sa dalaga. Bakit mo ito ginagawa? Ginagawa ang alin?
Ang ganito, bakit ka nakikipag-date sa isang hamak na katulad ko? Bakit? Hindi ko alam kung kailangan mo tong malaman pero dahil nagtanong ka, ay sasabihin ko na lang din sa'yo. Gusto ko lang galitin ng mga magulang ko. Nais kong magalit sila sa akin na nakikipag-date ako sa construction worker na kagaya mo. Sagot niya at hindi ito nagustuhan ng binata dahil sa tono ng dalaga ay parang hinahamak nito ang pagiging construction worker. Kaya mo pala ako pinili dahil mababang tingin ng mga magulang mo sa isang katulad ko. At ganun ka din, tama ba? Wika ni Grant at natulala si Kelly. Grant, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Kung mababa lang ang tingin mo sa isang construction worker, kalimutan mo lang ang deal natin. Uuwi na ako. Matigas na sagot ng binata. Sabay tayo at maagap na hinawakan ni Kelly ang kamay ng binata. Wait! Sambit niya at napalingon ang binata. That's not what I mean. Pwede bang pakinggan mo muna ako? Hindi to dahil maliit ang tingin ko sa katulad mo, Grant. Dugtong ng dalaga at bumalik si Grant sa pagkakaupo. Sige, makikinig ako. Sambit ng binata at huminga ng malalim si Kelly. May boyfriend ako and he cheated on me. 3 taon ko siyang minahal pero nagawa niyang magloko. At nakabuntis pa siya kung kailan magpapakasal na sana kami. Sambit niya at napataas ng kilay si Grant. Ibig sabihin ay bigo ka sa pag-ibig at nakikipag-date ka sa akin para galitin ang mga magulang mo. Anong kinalaman ng mga magulang mo sa pagkabigo mo sa pag-ibig upang magtulak sa'yo na gamitin ako? Nung nalaman ng mga magulang ko na naghiwalay na kami ng fiancé ko, ay gusto nila akong ipakasal sa iba. To a man I've never met. A man I don't love. Kaya ko to ginagawa para hindi nila ituloy ang balak nila sa akin. Sambit ni Kelly at walang kalam-alam na ang lalaking ipapakasal sa kanya ay ang lalaking nasa harapan niya. Nagagalit ka ba sa lalaking ipapakasal sa'yo ng iyong mga magulang? Hindi. Hindi ko lang siya kilala at wala akong balak na magpakasal sa hindi ko kilala. Alam mo ba ang pangalan niya? Hindi rin at wala akong balak na alamin. Ang gusto ko lang ngayon ay tahimik na buhay. Hindi pa handa ang puso ko na magkaroon ng asawa dahil nasasaktan pang damdamin ko, Grant. At ito lang ang nakikita kong paraan para matigil ang kagustuhan ng mga magulang ko. Dahil nais ko na kapag nagmahal man ako ulit ay nais kong nakalimot na ako sa una kong minahal. Wika ni Kelly at napangiti si Grant. Ang mga kataga at salitang naririnig niya kay Kelly ay isang simbolo ng isang malinis na babae. Isang babaeng matatag at may paninindigan at higit siyang nagka-interes sa dalaga. Naintindihan ko na, Kelly. Pero pwede ko bang malaman kung anong pangalan ng fiancé mo? Para naman mas makilala natin ang isa't isa. Lance Foster. Bigkas niya at gulat na nalaglag ni Grant ang kaniyang kutsara. Lance Foster? Ang kapatid ko sa ama? Bigkas ni Grant sa kaniyang isipan dahil si Lance ay kilala sa pagiging babaero habang si Kelly naman ay nagtaka sa pagkabigla ng binata. Ayos ka lang ba, Grant? Oo, ayos lang ako. Papalitan natin ang kutsara mo. Wag na, punas lang ay okay na. Pagkatapos itong dinner, saan mo gustong pumunta? Okay lang ba kung sa nightclub? Tura ng dalaga at hindi tumutol si Grant. Kasalukuyang nasa club na ngayon sina Grant at Kelly at ang balakang ng dalagay sumasabay sa pag-indak sa malakas na tugtugin sa club. At sa unang pagkakataon ay ngayon lang nagawa ni Kelly ang ganung bagay at nais niyang idaan sa sayaw ang mabigat niyang damdamin. Habang si Grant naman ay binabantayan lang ang dalaga at halatang lasing na ito. Grant, halika! Sayo tayo, dali! Sambit ni Kelly habang sumasayaw hawak ang bote ng alak at hinihila niya si Grant papunta sa gitna. Kelly, lasing ka na. Lasing? Hindi pa ako lasing. Sagot ng dalaga at tumingin sa kaniyang bote. Wala nang laman. Wait lang, Grant.
Kukuha lang ako ng alak. Sambit ng dalaga at pasuray-suray na naglakad at sinundan siya ng binata. Kelly, tama na. Lasing ka na. Kaya ko ito, Grant. Hindi pa ako lasing. Tura ni Kelly at mahina siyang nabangga ng isang babaeng sumasayaw. At dala ng kalasingan ay mabilis siyang natumba. Ngunit naging maagap si Grant upang saluhin siya. Sapo ng binatang kaniyang bewang habang halos magdikit ang kanilang mga labi at kahit lasing na si Kelly ay amoy pa rin niyang mabangong hininga ng binata. Habang si Grant naman ay titig na titig sa mga mata ng dalaga, pababa sa labi nito at naaakit siyang halikan ng dalaga. Do you want to kiss me? Do you? Kiss me, Grant. Mapang-akit niyong wika sa binata, habang si Grant naman ay ayaw niyang samantalahin ang kalasingan ng dalaga. Lasing ka lang, Kelly. Sagot ng binata, ngunit biglang hinawakan ni Kelly ang mukha ng binata at sinunggaban nito ng maalab na halik sa labi. Habang si Grant naman ay naaakit sa bawat paghalik ng dalaga kaya't hinawakan niyang batok nito at malayang ginantihan ang mapusok nitong mga halik hanggang sa naging mas mapusok pa ang kanilang paghahalikan. Habang sa kabilang banda naman ay nakita sila ng isang babaeng pamilyar kay Kelly. Wait, si Kelly ba yan? At may iba siyang kahalikan? Sambit ng babaeng kaibigan ni Kelly at kinuhanan ng video ang dalaga. Everyone needs to know kung gaano kalandi si Kelly. Lance need to know this para maisip niya na mali siya ng babaeng pinili. Sambit ni Arsha kaniyang isipan at in-upload sa social media ang naturang video. Habang sa kabilang banda naman ay unti-unting natigil ang halikan sa pagitan ni Grant at Kelly at ngising napakagad ng kanyang labi ang binata. After kissing me that wild, ay tutulugan mo lang ako sa gitna ng dance floor? Oh, Kelly, sadya kang pasaway. Wika ni Grant sa kanyang isipan at agad na binuhat ang dalaga papasok sa kotse nito. Tulog na tulog ang dalaga at kahit siguro gawa nito ng masama ay hindi ito makakaramdam. Init! Ang init! Grant! Hubad! What? Bulalas ng binata sa biglaang demanda nito. Ang init, Grant! Hubarin mo ang jacket ko! Balisang sambit ng dalaga sa init ng alak na hatid sa kaniyang katawan. God, I thought. Wika ni Grant at iba ang kanyang nasa isipan at napailing na lang siya ng kaniyang ulo at hinubad ang jacket ng dalaga. Pagkahubad niya sa jacket nito ay lumantad sa mga mata ni Grant ang makinis na kutis ng dalaga. Sa kaniyang mga mata ay tila kumikintab sa kaputian ang balat ni Kelly at mabigat siyang napabuntong hininga sa sensasyong kaniyang nararamdaman. Your dad is right. Medyo tanga ka nga. Paano pala kung nagkataon na ibang taong nakuha mo sa kalokohan mo na to at hindi ako? Maring hindi ka maging ligtas sa kamay ng ibang lalaki, Kelly. Maganda ka pero medyo tanga. And marrying a smart guy like me is a good choice. Pili yung wika ni Grant sa kanyang isipan at minaneho ang kotse ng dalaga papunta sa isang hotel na pag-aari niya. Pagkarating ni Grant sa naturang hotel ay bumati ang lahat sa kanya. Ngunit halos wala na siyang oras para batiin pabalik ang mga ito. Dahil kay Kelly na anumang oras ay maduduwal na, kaya't mabilis niya itong pinasok sa isang silid. Kelly, are you okay? Sabihin mo lang kung nasusuka ka pa at aalalayan kita papunta sa CR. Sambit ng binata, ngunit umiling ang dalaga. Nasusuka ako na parang hindi pero kaya ko na to. All I want is to get my sleep. Lasing nitong wika at sinubsob ang kaniyang katawan sa kama at agad na nakatulog. Habang si Grant naman ay naupo sa paanan ng dalaga at nakontentong pinagmamasdan ng dalaga at ang dress nito ay bahagyang nakangat dahilan upang lumantad sa mga mata ng binata ang makinis na hita ni Kelly at muling nakadama ng init ng katawan si Grant kaya hinubad niya ang kaniyang t-shirt upang pakalmahin ang kaniyang sarili. Subalit nagising si Kelly. Grant?
Bigkas ni Kelly habang sinusuyod ang kanyang mga mata ang makisig na katawan ng binata mula dibdib pababa sa abs nito. Bakit gumising ka pa? Matulog ka na. Wika ni Grant at ngumisi si Kelly na may pagnanasa sa katawan ng binata, dala ng kanyang kalasingan. You got a nice body, Grant. Thank you. Give me your one night, Grant. Wala sa isip na sambit ng dalaga na siyang kinagulat ng binata. My one night? What do you mean? Bigyan mo ako ng isang gabi na hindi ko iisipin ang bigat sa aking dibdib. Make me happy, Grant. I will pay you more. Lasing ka lang. I'm serious, Grant. Seryoso ka ba, Kelly? It's not too late para bawiin mo sa akin ang alok mo. Not gonna happen, Grant. Take me. Sambit niya sa binata at agad na sinakop ni Grant ang kaniyang labi. Bawat halik ni Grant ay mariin, ngunit may halong pag-iingat. Matamis ang labi ng dalaga, kaya't mas natatakam siyang tikman ito at maingat na kinagat-kagat ang ibabang labi ng dalaga. Sabihin mo kung gusto mong tumigil ako, Kelly, habang mas maaga pa. Sambit ng binata, ngunit sinunggaban siya ng halik ni Kelly. Sa puntong ito ay muling hinalikan ni Grant ang dalaga habang hawak ang batok nito. At haplos ng isang kamay niya ang kaliwang hita ng dalaga at pinagsaluhan nilang bawat halik na binubuo ng kanilang mga labi hanggang sa isang matamis na gabi ang namagitan sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Kelly habang inda ang masakit niyang ulo, dala ng kaniyang hangover kagabi. Napasobra yata ako kagabi. But wait, nasan ako? Bakit ako nandito? Takang tanong niya sa kaniyang sarili at isa-isang pumapasok sa kanyang isipan ang mga nangyari kagabi. Mula sa kanyang kalasingan hanggang sa pag-alok niya ng one night stand kay Grant, pati na ang alaala ng mga sandaling kay init ng halik nito na dumadampi sa kanyang mga labi at ang masarap nitong haplos sa kanyang katawan. Oh my God! Aniya at napahawak siya sa muka. I'm so shameless! Dugtong pa niya at naalala niyang magkatabi pala sila ni Grant kaya agad niyang nilingon ang kama, ngunit wala si Grant sa kaniyang tabi. Grant! Tawag niya sa pangalan nito ngunit walang sumasagot. Kaya't kahit masakit ang pagitan ng kaniyang mga hita ay pinilit niyang tumayo at pumunta sa shower upang hanapin ang binata. Grant! Muling tawag niya sa pangalan nito. Ngunit wala doon ang binata, kaya't nagtataka siyang bumalik sa kama. Nasaan siya? Bakit siya umalis? Hindi pa niya nakukuha ang bayad niya mula sa akin . Bakit hindi na lang niya ako hinintay magising? Saad niya sa kanyang isipan at nagpa siyang lisanin ang kwarto at bumaba para magbayad ng hotel. Magkano ang babayaran ko? Tanong ni Kelly sa desk. Ma'am, bayad ka na po. Bayad? Paanong bayad? Hindi pa ako nagbabayad. Nakalagay po rito na bayad ka na po, ma'am. Sino nagbayad? Si Sir. Hindi na naituloy ng staff ang nais niyang sabihin dahil kabilin-bilin na ni Grant na huwag ipapaalam sa dalaga ang tunay niyang pagkatao. Who paid my bill? Ma'am, yung lalaking kasama niyo po kagabi. He paid the bill under your name po. Sambit ng staff at napabuntong hininga si Kelly. God, Grant, hindi pa nga ako bayad sa'yo, nagkautang pa ako. Anyway, I will double your pay na lang. Aniya sa kanyang isipan at nilisan ng hotel. Pagkalabas ni Kelly sa naturang hotel, ay minaneho niya ang kanyang kotse papunta sa site kung saan niya nakilala si Grant. Nang marating ang site ay humahaba ang leeg ni Kelly at kahahanap sa binata. Ngunit hindi niya ito mahagilap, kaya't isang construction worker ang kanyang nilapitan. Hi, excuse me. Nandito ba si Grant? Grant? Sinong Grant po? Si Grant, yung construction worker dito kahapon. Ano pong full name, ma'am? Tanong ng lalaki at saka palang naisip ni Kelly na hindi pala niya alam ang buong pangalan ng binata.
Full name? Hindi ko alam. Basta Grant. That's his name. Pasensya na po ma'am. Wala kaming Grant na construction worker dito. That's impossible. Dito siya nagtatrabaho at nakita ko siya nagbubuhat ng mga bakal dito kahapon. Wala po talaga ma'am. May kilala lang kaming Grant dito pero hindi po siya construction worker. What? Wait, I have his pictures. Sandali lang. Sambit ni Kelly at kinuha ang kanyang phone upang ipakita sa mga ito ang litrato ng binata ngunit tinawag na ng trabaho ang lalaki. Ma'am, pasensya na po. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Paalam ng lalaki at mabigat na napabuntong hininga si Kelly habang nagtataka kung bakit hindi kilala ng trabahante si Grant. Grant, what's happening here? May sikreto ka bang hindi ko alam? Hindi naman siguro ako nagkakamali sa site na to, hindi ba? Dito kita nakilala. Bakit misteryoso kang naglaho? Tanong niya sa kanyang isipan at walang nagawa kundi umalis at umuwi sa pamamahay ng kaniyang mga magulang. Habang pauwi si Kelly, laman ng kanyang isipan ng mga plano. Ngayong araw ay balak niyang ipakita sa kanyang ina ang picture nila ni Grant para galitin ng mga ito at desidido siya sa kanyang gagawin. Nang makauwi si Kelly, taas noon niyang inihakbang ang kanyang mga paa palapit sa pintuan at pagbukas pa lang niya ng pintuan ay kagad na siyang sinampal ng kaniyang ina. Mom! Bulalas niya at nanlilisik ang mga mata ng kanyang ina at hindi niya maintindihan kung bakit punong-puno ito ng galit. Hindi kita pinalaki para kalad ka rin ang sarili mo sa kahihiyan, Kelly. Mom, anong sinasabi mo? Ito! Sagot ni Beth at halos ihambalo sa pagmumukha ng anak ang cellphone. Kinuha ni Kelly ang cellphone mula sa ina at nakita niya ang kaniyang sarili na nasa loob ng club at may kahalikan. Si Grant ang lalaking yon, ngunit hindi maaninag ang mukha ng binata dahil sa patay sindi na ilaw sa club. Ngunit ang mukha niya ay malinaw sa video at sinasadyang zoom ang kaniyang mukha sa video na yon. Mom, I can explain. Explain? Viral ka, Kelly. At halos lahat ng tao ay nakapanood na niyan. Alam mo ba kung anong dulot nito sa'yo? Sa akin? Sa amin ng papa mo? At sa ating lahat? Kelly, ano bang nangyayari sa'yo? Mom, lasing ako at tumahimik ka. Sigaw ni Beth at kasabay nito ang pagtulo ng mga luha ni Kelly. Mom, I'm sorry. Hindi ko naman alam na ganitong mangyayari eh. I'm just what ha, Kelly? Naintindihan naman kita. Naintindihan ko ang pagkawasak mo dahil sa nangyari sa inyo ni Lance. Nagmahal kayo eh. Pero ang gawin mong bastusin ang sarili mo sa publiko, sa mga mata ng tao. Yun ang hindi ko maintindihan, Kelly. Bakit kailangan mong umabot sa ganito? Mom, I'm sorry. Lasing lang talaga ako. Nakipaglaplapan ka sa lalaking halos hindi makitang mukha, Kelly. Pwede ka naman sanang malasing pero sana nagtira ka para sa sarili mo. Sana nagtira ka ng konting katinuan. Mom, I'm sorry. Sagot ni Kelly at mabigat na bumuntong hininga si Beth. Kelly, kapag malaman to ng papa mo, magagalit siya sa'yo. Kahit umalis ka na hanggat maaga pa. Umalis ka na upang hindi ka na magbigay ng masamang kalooban sa papa mo. Simula ngayon, Kelly, aalis ka sa pamamahay na ito at aalisin kita ng mana sa Hidalgo Enterprise. Lathala ng kaniyang ina at ramdam ni Kelly ang bigat na dala ng kaniyang kalasingan at kasalanan. Mom, no! Please! Don't do this! Hindi ka na bahagi ng yaman ng pamilyang ito, Kelly. At ibabalik ko lang lahat sa'yo kapag napagnilayan mo ng mga kamalian mo. Bumangon ka mag-isa, Kelly. At itong tandaan mo, anak. Hindi ko ito ginagawa para parusahan ka. Ginagawa ko ito para mapagtanto mo ang mga kamalian mo. Makakaalis ka na, Kelly. Masakit na sambit ni Beth. Ngunit kailangan niyang gawin ang bagay na ito para sa kanyang anak. Pagkatapos ng matinding pangyayari sa pagitan ni Kelly at ng kanyang ina, ay kasalukuyang bitbit ng dalagang kaniyang maliit na maleta at nakapaloob doon ang kaniyang diploma at kaunting kagamitan. Mom, bago ako umalis, gusto ko sanang humingi ng kapatawaran sa iyo at just leave. At kung gusto mong humingi ng kapatawaran sa akin, ay matuto ka sa iyong kamalian. Kapag natuto ka na,
bumalik ka rito at mapapatawad na kita. I understand, Mom. I'm sorry. May luhang sambit ni Kelly bago nilisan ang mansyon ng ina. Kasalukuyang minamaneho ni Kelly ang kaniyang sasakyan at iniisip kung saan ba siya pwedeng tumuloy gayong wala na siyang mapupuntahan. Ang laman ng pera sa kanyang card ay madali lang maubos, lalo na ngayon at wala na siyang maasahan kundi ang kaniyang sarili lamang. At habang minamaneho ang kaniyang kotse, ay napadpad siya sa isang bahay na halos isang buwan na niyang hindi nabibisita. Sandali lang! Sigaw ni Ash nang marinig ang doorbell at dali-daling pinagbuksan ang panauhin sa labas. Kelly? Ash, pwede ba akong pumasok? Paalam niya at pinapasok siya ng kaibigan at binigyan siya nito ng tubig. Salamat, Ash. Kelly, bakit dito ka pumunta? Bakit hindi ka kay Lance? Wala na kami, Ash. Tapos na. Naghiwalay na kami. Akala ko ikakasal na kayo. Ikakasal na sana kami, oo. Pero nalaman kong may nabuntis siyang iba. Buntis din ako, Kelly. Pagtatapat ni Ash at nabigla si Kelly sa balita nito. Buntis ka? Bakit hindi ko alam to? Bakit hindi mo man lang sinabi? May dahilan, Kelly. Nga pala, wala bang sinabi si Lance tungkol sa babae niya? Nothing. Sa huling gabi namin, sinabi lang niyang one-night mistake lang yun. Na it was just a one-night stand. Na wala raw ibig. Hindi yun isang gabi lang, Kelly. Pagpuputol ni Ash at napakunot noo si Kelly. What do you mean, Ash? It was me. Aha? Ako ang nabuntis niya. Pagtatapat ni Ash at napatawa si Kelly at hindi naniniwala sa sinasabi ng kaibigan. No, huwag mo kong biruin ng ganito, Ash. Paulit-ulit namin ginawa ni Lance, Kelly. Sambit ni Ash at doon na pagtanto ni Kelly na seryoso si Ash sa mga sinasabi nito. So you betrayed me, Ash? I can't forgive you. Kelly, hindi ako humihingi ng tawad. Hindi ko kailangan ng forgiveness mo. I just want you to know the truth. Sagot ni Ash na walang bahid ng konsensya. You're unbelievable, Ash. He chose me over you, Kelly. Proud na sambit ni Ash. At napaluha si Kelly, hindi dahil sa panluloko ni Lance, kundi sa panluloko ng natatanging niyang kaibigan. Paano mo nagawa to sa akin, Ash? You're my friend. Because I wanted him more, Kelly. And I got him. You're a monster. Oh wait, there's more, Kelly. The viral video of yours kissing that random guy in the club? No, Ash. Don't tell me. Yes. Akong kumuha nun. I spread it. I made sure Lance saw it. Why, Ash? Bakit? Because I needed him to see that you're not the woman he should pick. So I gave him a reason to let go of you para piliin niya ako. You ruined my name, Ash. Sa'yo na si Lance. Sayong-sayo na. Pero sana naman, nagtira ka ng konting kabutihan. Kahit para sa konting pagkakaibigan na lang sana natin, Ash. Life isn't fair, Kelly. I just fight for what I want. And this is what you call fighting, Ash? You ruined me. You know this is too much. Okay, be happy. At umasa ka na hindi ka karmahin. Mariin niyang sambit at agad na tumalikod ngunit nang papalabas na siya sa pintuan ay nakasalubong niya si Lance. Kelly? Gulat nitong sambit ngunit binanggalang siya ni Kelly at tinalikuran at dalidaling sumakay ng kaniyang kotse. Kasalukuyang minamaneho ni Kelly ang kaniyang kotse nang walang landas dahil sa bigat ng kaniyang nararamdaman sa 2 taong minsan niyang pinahalagahan. Lumipas ang isang araw ay ang kotse ni Kelly ang nagsilbi niyang bahay at batid niya sa kanyang isipan na hindi pwedeng wala siyang gagawin dahil kailangan niyang mabuhay na wala sa poder ng kaniyang mga magulang. Dahil dito ay nag-apply si Kelly sa 3 kumpanya at hindi niya sukat akalain na tatawagan siya ng Laureano Structures and Development, ang pinakamalaking construction
and building enterprise sa buong Pilipinas. Miss Kelly, congratulations! You're hired as a project engineer. Please report on site tomorrow morning. Wika ng staff at halos tumalon si Kelly sa tuwa. Yes! Thank you very much for trusting me. Thank you! Sagot ni Kelly sa tuwa at masayang nagbaba ng phone. Kinabukasan ay maagang pumasok si Kelly sa naturang site kung saan siya na-assigned para sa kaniyang unang araw. At ang proyektong hawak niya ay isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Habang naglalakad si Kelly suot ang bagong office clothes, ay ramdam niya ang kabat excitement. Okay Kelly, new life, new environment, new start. Kaya mo to. Ani niya sa kanyang sarili habang hawak niyang isang folder at suot niya ang kanyang hard hat. At pagdating niya sa site office ay sinalubong siya ng isang staff. Ma'am Kelly, the project manager will meet you in the main hall. He's doing a walkthrough inspection right now. Wika ng staff sa kanya. Anong oras siya pwedeng makausap? He'll be free in a few minutes at hinihintay ka niya. Sambit ng staff. Okay, thank you. Sagot niya at muling naglakad si Kelly. Habang naglalakad, ay inilibot ng dalagang kanyang mga mata sa buong paligid sa bago niyang buhay nang may makita siyang isang binatang naka-hard hat at may dalang makapal na note habang kasama nito ang isang assistant at isang engineer. Good morning, sir. Bati ng mga tauhan sa lalaki. Habang si Kelly naman ay kunot noong hinihintay na mag-angat ng paningin ng binata. Dahil hindi halos makita ang mukha nitong nakayuko at may suot pa itong hard hat. At halos tumigil ang mundo ni Kelly nang mag-angat ng kanyang mukhang binata at kasabay nito ay ang pagtama ng kanilang mga tingin. Grant? Tulala niyang sambit habang naglalakad ito papunta sa kanya. No way! Dugtong niya. Habang papalapit sa kanyang binata ay mas nagiging malinaw sa kanya na ito nga si Grant, ang lalaking umangkin sa kanya, ang lalaking kasama niya noong isang gabi, ang lalaking humaplos sa kanyang katawan at lahat. Tsaka huminto ito sa harapan niya. Nice to meet you again, Kelly. Mahinahon itong sambit na may pilyong mga ngiti sa labi. Anong ginagawa mo rito, Grant? Anong ginagawa ko rito? Well, this is my project, Kelly. Project mo? I own the company, Kelly. Anunsyo ni Grant at nanlamig ang katawan ni Kelly sa narinig. You what? You're the owner? Bulalas niya at napatingin siya sa sign tag ni Grant sa dibdib. At nakalagay na isa itong project manager. Pero akala ko construction worker ka dun sa kabilang site. Bumisita lang ako dun nung magkakilala tayo. And yes, construction worker din ako. And I chose to help my workers sometimes kapag loaded na ang trabaho. Sambit ni Grant at halos matunaw sa hiya si Kelly habang inaalala kung paano niya inalok noon ang pera si Grant gayong mas marami pala itong pera kumpara sa kanya. You're the new project engineer assigned here, right? Well, this is going to be interesting. Piling sambit ni Grant at napansin niya ang pamumula ni Kelly. Naalala mo pa rin bang nangyari sa atin nung nakaraang gabi? Still sore? Dugtong nito na tila'y pinaglalaroan niyang dalaga at hindi ito nagustuhan ni Kelly. Will you shut up? Relax. I'm just making sure my employee is doing well. You're a liar. Kung iniisip mo mapaglalaroan mo ko, nagkakamali ka. Kung iniisip mo na mauulit yun ay... Hindi ko kailangang ulitin, Kelly. Because I don't mix business with pleasure. Pero kung sa'yo, pwede ko nang palampasin. Pilyo pa nitong sambit at hindi nakasagot si Kelly at isang-isang namutawi sa labi ni Grant. Report to my office after lunch. I will meet you here and you're going to 69 with me. What? I'm going to 69 with you? Grant, hindi porket may nangyari sa ating dalawa. Hindi porket boss kita rito ay pwede mo lang sabihin sa akin ang kabastusan mo. Me? Makikipag 69 sa'yo? Mag 69 ka mag-isa mo?
Sigaw niya at napalingon ang ibang trabahante sa kanilang dalawa. Anong pinagsasabi mo, Kelly? Anong makikipag-69 ka sa akin? Ang ibig kong sabihin ay sasama ka sa akin mamaya sa room 69 because we need to discuss your responsibilities. At hindi ko ibig sabihin na gagawin natin ang 69 position na iniisip mo. Sagot ni Grant at napayokong nahihiya si Kelly at pulang-pulang kaniyang muka. Nakakahiya, Grant. Bakit hindi mo nilinaw? Pinagtitinginan nila ako. Grant, nakakahiya! Sambit niya at nakakalokong tumawa si Grant. Pwede bang wag mo akong pagtawanan? I'm sorry. Ang cute mo lang kasi. Sagot ni Grant at biglang kinabig ang bewang ng dalaga. Sabay hinalikan ito sa labi at nagulat si Kelly, maging ang ibang trabahante. Anong ginagawa mo, Grant? Pinapalala mo lang ang lahat. I'm just doing the right thing. Sagot ng binata, tinaas ang kanyang kamay para sa mga trabahante. Back to work. Huwag niyo na kaming pansinin. Away mag-fiancé lang ito. Sigaw ni Grant at kilig na napangiti ang mga trabahante sa kanilang dalawa. Habang si Kelly naman ay kumulas mula sa bisig ng binata. What are you doing, Grant? Anong fiancé? I'm your fiancé. Fiancé? I'm Grant Loriano at gusto ko lang maging fiancé mo. Are you kidding me? Nope. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay that one night stand is not just a one night stand. I'm happy to have you, Kelly. But for now, let's go back to our work, honey. Sambit ni Grant at hinalikan sa noo ang dalaga. Bago ito umalis na para bang may buong otoridad siyang halikan ang dalaga kapag gusto niya. Habang si Kelly naman ay hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang buhay. Naloko siya, pinagtabuyan at ngayon, si Grant, pakiramdam ni Kelly umiikot ang kanyang ulo sa gulo ng kaniyang mundo. Kinabukasan ay maagang pumasok si Kelly para sa gagawin nilang meeting at pinag-uusapan nilang status ng foundation at timeline ng structural works. According sa timeline, kailangan nating tapusin ang column works in 3 weeks. Seryosong sabi ni Kelly habang pinapakita sa tablet ang updated schedule. No. Mabilis na sagot ni Grant. Just 2 weeks. Imposible. Hindi sustainable ang manpower sa 2 weeks. Mag-overtime sila ng todo. Masisira ang quality. Kaya nila. I know my people. You know your people? But you don't know the calculations behind their workload. Hindi ako papahig na magmadali at makompromiso ang structure. Hindi tayo nagmamadali. We're being efficient. Efficient? O mapilit? So you're telling me na mas magaling ka sa pag-estimate kaysa sa akin? I'm telling you na kahit may-ari ka ng company, may proseso pa rin sinusunod. And 2 weeks is reckless. Katuwiran ni Kelly at hindi na sumagot si Grant at isang engineer ang nagsalita. Sir, ma'am, kailangan po ba naming i-adjust ang manpower or maintain the current schedule? 3 weeks, final. Sagot ni Kelly at hindi na sumingit si Grant kaya agad natapos ang meeting. Pagkaalis ng mga tao, naiwan sa loob ng temporary office sina Kelly at Grant. Grant, kung may problema ka sa plano ko, sabihin mo lang at... Wala akong problema maliban sa isang bagay, Kelly. Ano? You. Ako? You're distracting me. Hindi kita maintindihan, Grant. That one night is hunting me, Kelly. Tapos na yon, Grant. Sagot ni Kelly at hinila siya ng binata pasandal sa padera. At pinako nito ang kaniyang mga kamay sa padera gamit ang sarili nitong mga kamay. Tila huminto ang orasan para kay Kelly at kay bilis na kumabog ang kaniyang puso para kay Grant. Ewan ba niya, pero habang nagdidikit ang katawan nila ng binata, ay umiinit ang kaniyang buong katawan, bagay na hindi niya kailanman naramdaman kay Lance. Hindi yun tapos, Kelly, because I treasured that night. Pagkatapos ng gabing yun, ay hindi na ako matahimik, Kelly. Sambit ni Grant at agad na sinakop ang mga labi ng dalaga ng kay Diane at hindi niya binitawan ang labi nito hanggang sa hindi sila hinihingal.
Now tell me, Kelly. Tapos na ba ang gabing yun? O gusto mo rin ako? Wika ni Grant at muling hinalikan ng dalaga at malugod itong tinanggap ni Kelly. Magaan ang puso ni Kelly kapag kasama si Grant. Magaan ang araw niya at hindi niya may paliwanag kung bakit. Pero isa lang ang alam niya. Pakiramdam niya kapag si Grant ang kasama niya ay ligtas ang puso niya. Sa mga sumunod na araw ay patuloy na nagtrabaho sina Kelly at Grant na may saya sa kanilang mga dibdib. At umuusbong ang bagong pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. At ngayon, kasalukuyang kausap ni Grant ang isang junior engineer. Sir Grant, pwede bang pakisukat po itong section? Marunong ka namang gumamit ng tape measure, hindi ba? Magalang na pakiusap ng batang engineer. Of course, marunong na marunong. Alam ko ang sukat ng brand ng babaeng mahal ko eh. Sagot ni Grant at napatigil si Kelly sa kanyang ginagawa dahil naka-podcast to everyone ang mic ni Grant at hindi lang si Kelly ang napahinto kundi ang iba pang mga trabahante. Narinig mo yun, Ma'am Kelly? Kaninong bra kaya yung tinutukoy ni Sir? Wika ng isang worker sa dalaga habang si Kelly naman ay kinakabahan sa susunod na sasabihin ni Grant. Sir, sino pong babaeng mahal niyo? Tanong ng engineer kay Grant at walang pagdadalawang isip na sinagot ito ng binata. Si Ma'am Kelly niyo, syempre. Sagot nito at tila pinukpok ng martilyo ang ulo ni Kelly dahil sa hiya at nais niyang batuhin ng isang buong hollow blocks ang binata. Ngunit hindi pa tapos si Grant sa pagsasalita. Mahal ko kaya si Ma'am Kelly niyo. Kahit medyo patag at kahit medyo tanga siya pagdating sa pagpili ng lalaki. At obvious naman na ako lang ang tamang lalaki para sa kanya. Ano kayang magandang regalo sa isang baba? Hindi na naituloy ni Grant ang nais niyang sabihin nang biglang nagsalita si Kelly sa walkie-talkie. Grant! Galit na galit at hiyang-hiya na sambit ni Kelly at mabilis na naalarma si Grant at ang kasama nitong engineer. Sir, lagot. Parang naka-podcast to everyone yata. Sir, naririnig tayo ni Ma'am Kelly. Sir, patay, sir. Patay? Patay tayo. Hindi, sir. Patay ka, sir. Ikaw lang ang patay, sir. Takbo na, sir. Takbo! Wika ng engineer kay Grant at nagtawanan ang mga trabahanting nakikinig. Kung nasan ka man ngayon, Grant, wag na wag kang gagalaw! Bigay din ni Kelly at sunod-sunod na paglunok ng kanyang sariling laway, si Grant. At nang lumingon siya, ay natatanaw niya si Kelly mula sa distansyang pagitan at nakatingin ito sa kanya habang may malalaki itong hakbang palapit sa kinaroroonan niya. Kelly, I'm sorry. Wika ni Grant sa mic ngunit walang sagot ang dalaga. Patay na si Sir. Parang rest in peace na para sa kanya. Sambit ng isang worker at nagtawanan ang mga kasamahan nito. Hindi nagtagal ay magkaharap na sina Kelly at Grant at ang mga mata ng dalaga para sa binata ay puno ng inis at galit. Handang-handa talaga niyang saktan ang binata kahit hindi maiwasang matakot si Grant. Kelly, let me explain. Humanda ka sa akin, Grant! Pagbabanta ni Kelly at sa takot ay tumakbo ng kaibilis si Grant. Grant! Sigaw niya sa pangalan ng binata at matuloy itong hinabol. Kelly, I'm sorry! Sigaw pabalik ni Grant habang tumatakbo. Walang iya ka, Grant! Sa dami ng pwede mong sabihin, bra ko pa talaga, ha? Oo na, mali ko na. Pero hindi ko naman sinabi ang maliit mong size. Sagot ni Grant at mas lalong nagalit si Kelly. Batid ng dalaga na may hirapan siyang habulin lang ang binata. Kaya tinubad niya ang kanyang sandals at binato ito sa binata at natamaan si Grant sa likod. At napahinto ito dahil dead end na kahit napilitan si Grant na harapin ang kanyang takot. Kelly, I'm sorry. Anong sinabi mo kanina? Na mahal kita. Sagot ni Grant at napangiti si Kelly. Hindi yan ang narinig ko. Anong sinabi mo kanina, Grant? Patag ako? Sorry na, hindi naman kasali ang size mo eh.
Hindi ko naman binanggit. So kailangan ko magpasalamat kasi hindi kasali ang size ko? Wika ni Kelly at napangiti si Grant at parang batang lumapit sa dalaga at masuyo itong niyakap. Sorry na, sinabi ko namang mahal kita Pambawi. Sagot ni Grant at lumambot ang puso ni Kelly sa diskarte ng binata. Huwag mo akong laruin, Grant. Seryoso ko, Kelly. Hindi kita nilalaro. Mahal nga kita. Kahit hindi mo pa sinasabing mahal mo rin ako. Sagot ni Grant at malawak na ngumiti si Kelly. Maghihintay ka naman, di ba? Maghihintay hanggang sa marinig kong mahal mo rin ako. Mahal mo rin ako, no? Ayaw mo lang sabihin. Secret muna. Bumawi ka muna sa akin. Dinner tomorrow night? Deal. Sagot ni Kelly at halatang mahal na nila ang isa't isa. Kinabukasan ay nabuo na naman ang bagong araw at abala ulit ang araw ni Grant at Kelly at kasalukuyang abalang dalaga sa pagmamasid sa paligid at napangiti siya matapos matanaw ang gwapong si Grant at saktong napalingon din ito sa kanya na may ngiti sa labi at kumaway ito sa kanya at biglang may narinig silang sigawan sa itaas. Ingat dyan, ayusin yung pagkakahawak. Utos ng worker at napatingala si Grant sa itaas at kitang-kita niya kung paano nakalas ang isang hook sa crane at kasunod nito ang sigawan at pagkataranta ng mga workers sa itaas. Mag-ingat ang nasa ibaba! Babagsak ang beam! Sigaw ng worker at si Grant naman ay lubos na natakot para kay Kelly dahil nanigas lang ito na nakatingala. Kelly! Sigaw ni Grant at maagap siyang tumakbo para sa dalaga at malakas itong tinulak sabay pagkalabog ng lupa. Sa lakas ng pagkakatulak ni Grant ay napapikit ang dalaga at ramdam niyang masakit niyang balakang habang yakap ni Grant ang kaniyang bewang at nakadagan ito sa kanya. Okay ka lang, Kelly? Masakit na sambit ni Grant at binuksan ni Kelly ang kaniyang mga mata. Grant! 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 Sigaw ni Kelly nang makita niyang dumudugo ang isang paa ng binata at nadagan nito ng konting bahagi ng beam at kasabay nito ang pagbagsak ng kaniyang mga luha. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Automatikong utos ng foreman at agad siyang sinunod ng trabahador habang si Grant naman ay tinitiis ang sakit sa kaniyang isang paa. Huwag kang umiyak, Kelly. Hindi pa naman ako mamamatay. Wika ni Grant at pinunasan ang luha ni Kelly na halos hindi na makapagsalita. I'm sorry, Grant. Umiiyak nitong sambit at ngumiti lang si Grant. Tama na, buhay pa ako. Pwede pang bumayo. Pagbibiro niya at hindi nagtagal ay dumating ng ambulansya para kay Grant at dinala siya sa ospital. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Grant sa kama ng ospital at nakabalot ng benda ang kaniyang paa, habang si Kelly naman ay halos hindi makatingin sa binata. Hindi mo dapat ginawa yun, Grant. Sermo ng dalaga habang nakatingin sa paa ng binata. Alin? Yung pagliligtas sa'yo? Oo, edi sana wala ka dyan at ikaw ang nandito. Oo. Teka nga, galit ka ba? At anong kinakagalit mo? Dahil niligtas kita o dahil nakikita mong nasasaktan ng taong mahal mo? Ngising sambit ni Grant at napatingin si Kelly sa kanya. Grant naman, yun na nga nangyari sa'yo, nakuha mo pang magbiro. Kelly, mas nanaisin ko pa na akong masaktan kesa ikaw. Seryosong sambit ng binata. Tila hinaplos ng malamig na hangin ang puso ni Kelly at mas lalo pa niyang minamahal ang binata. Kelly, kung gusto mong bumawi, kiss mo na lang ako dito. Pilyong sambit ni Grant at tinuro ang kaniyang pisngi. Grant! Biro lang, o di kaya dito. Pilyong dugtong nito at tinuro ang kaniyang labi. Para kang bata, Grant! Saway ni Kelly at biglang nagdrama ang binata na tila'y nahihilo ito at agad na napatayo si Kelly mula sa kaniyang kinaupuan at hinawakan ang pisngi ng binata. Grant, ayos ka lang ba?
Anong nararamdaman mo? Nahihilo ka ba? Nahihilo ko na parang masakit dito. Saan? Dito. Sagot ni Grant at nang makakita ng tiyempo'y sinunggaban niya ng nakaw na halik si Kelly sa labi. Grant, ano ba? Saway ni Kelly habang may kilig sa kanyang puso at tinatago ang kanyang ngiti. Mahal mo na ako, no? Manahimik ka? Ayaw pang sabihin. Ikaw talaga, Grant. Muling saway niya sa binata at kinurutang tagiliran nito. Aray! Aray! Ngising sambit ni Grant at muling ninakawan ng halik si Kelly at mahinang sinampal ng dalagang binata. Pasaway ka! Aniya kay Grant habang si Grant naman ay may hindi masukat ng ngiti sa kanyang mga labi at saktong dumating ang doktor at tila nahiya pa ito sa dalawa. Pasensya na sa inyong mag-asawa pero saglit lang ako. About sa'yo, Mr. Grant. Pwede ka nang lumabas ng ospital ngayong araw. Pero kailangan mo nang mag-aalaga sa'yo dahil hindi pa pwedeng ilakad yung paa mo at kailangan mo pang bumalik rito sa susunod na araw for check-up. Thank you, Doc. Sagot ni Grant sa doktor bago ito umalis. Sa araw na yun ay lumabas din si Grant sa ospital at si Kelly ang nag-alaga sa kanya sa loob ng ilang araw. At palagi siyang pinupuntahan ito bago ito pumasok sa trabaho maging sa pag-uwi nito. Lumipas ang mga araw ay magaling na si Grant ngunit nagpanggap pa rin siyang pilay para lagi niyang kasama si Kelly at ngayon ay kasalukuyang nakaupo si Grant sa sofa habang hinihilot ni Kelly ang kaniyang paa. Aray! Pag-arte pa ni Grant kahit hindi na masakit. Masakit pa ba? Sabi ng doktor dapat gumagaling ka na. Punta tayo sa hospital bukas para sa check-up. Sambit ni Kelly at nagdrama na naman si Grant. Kelly, pwede ba na dito ka matulog? Nahihirapan kasi akong tumayo kahit may saklay na ako. Hindi pwede kasi maaga pa ako bukas at tanggi ni Kelly at kunwaring nagtampo si Grant. Sige, umuwi ka na. Kaya ko naman kahit mag-isa. Malungkot na sambit ni Grant tsaka tumayo mula sa sofa at kinuha ang kaniyang saklay at umaktong pilaya. Nakaramdam ng konsensya si Kelly, ngunit biglang tumaas ang kilay niya at halos mabali ang leeg niya nang makitang naglalakad na ang nakabendang paa ni Grant at ang maayos nitong paa ang nakaangat sa sahig. Grant, ako ba niloloko mo? Niloloko kita? Masakit nga eh. Palusot ng binata at tumayo si Kelly mula sa kanyang kinaupuan at hinarangan si Grant. Talaga masakit? Kailan pa naglalakad ang pilay mo, Grant? Sambit ni Kelly at napatingin si Grant sa kanyang paa at napagtanto niyang mali ang kanyang pag-acting at maagap niyang pinagpalit ang dalawa niyang paa. Huli na, Grant. Nakita ko na. Pero ito ang totoong masakit. Sambit ni Kelly at binitin ang kaliwang tenga ni Grant. Aray ko! Aray ko! Masakit? Tama na, masakit! Sagot ni Grant at inis itong binitawan ni Kelly at namewang sa harapan ng binata. Bakit ka ba nagsisinungaling ha? Gusto lang kitang makasama. Sagot ng binata at napatigil si Kelly at seryosong napatingin sa binata. Ganon? Ganon. Mahal mo ako? Mahal na mahal. Gano'n mo ko kamahal? Sobrang mahal na mahal kita. At handa kitang pakasalan. Kahit bukas pa. Kahit ngayon pa, Kelly. Mahal kita. Ano pa bang kailangan kong gawin para sabihin mo rin sa akin na mahal mo ko ha? Ano pa bang? Wika ni Grant at hindi na naituloy ni Grant ang nais niyang sabihin nang halikan siya ni Kelly. Ngayon alam mo na mahal din kita. Sambit ni Kelly at hindi na sumagot si Grant at muling hinalikan ng labi ni Kelly at hingal siya bago tumigil. Wait, I have something for you. Wika ni Grant at kinuha mula sa maliit niyang kaha ang isang box at binuksan ito sa harapan ni Kelly. Masyadong mabilis pero mas mabilis, mas maganda. Will you marry me? Oo naman.
Yes na yes, Grant. Maligayang wika ni Kelly. Malugod na sinuot ni Grant ang singsing sa daliri ng dalaga at muling nagsalo ang kanilang mga labi hanggang sa isa-isang nahubad ang kanilang mga damit at isang mainit na gabi ang namagitan sa kanilang dalawa. Kinaumagahan ay maagang nagising si Kelly at unang bumungad sa kanyang mga mata ay ang gwapong mukha ng lalaking minamahal niya. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi at sa kaligayahang kanyang natatamasa ay ang ina ang kanyang unang naiisip. Kaya't nagpasa siyang lumabas mula sa kwarto ni Grant at tinawagan ang kaniyang ina. Kelly, anak! Sabik na sagot ni Beth sa linya. Ma, namimiss na kita. Ganon din ako, anak. Ma, may sasabihin ako sa'yo. What is it? Ma, ikakasal na ako sa lalaking gusto ko. Magpapakasal na ako kay Grant, ma. Kay Grant Laureano? That's good news, anak. Alam kong mangyayari ito dahil may buong tiwala ako sa lalaking yon simula nung umalis ka rito sa mansyon. Wika ni Beth, dala ng kaligayahan. You know him, ma? Oo, siyang lalaking ipapakasal ng ama mo sa'yo at kilala ka na niya, anak. Bakit? Hindi mo pa ba alam? Wika ni Beth at saglit pa silang nag-usap ng anak bago sila nagbaba ng tawag. Nang matapos makipag-usap ni Kelly sa ina, ay bumalik siya sa kwarto ni Grant at saktong nagising ang binata at nakita niyang si Kelly na nakakross ang dalawang kamay habang nakatayo sa gilid ng kama. Kelly, bakit parang ang sama ng araw mo? What happened? Grant, simula pa lang pala niloloko mo na ako. Sambit ni Kelly at bumangon si Grant mula sa kama. What are you talking about, Kelly? Na ikaw palang ipapakasal sa akin ni Dad. Sa simula pa lang pala kilala mo na ako. Pero bakit hindi ka nagpakilala sa akin? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit ka nagpanggap na wala kang alam tungkol sa akin? Grant, bakit ka nagsisinungaling? Kelly, it's not my intention. Kelly, let me explain. I love you, Grant. Pero minsan na akong niloko. At ayaw ko ng isa pang kasinungalingan at manloloko. Sambit ni Kelly at tinalikuran ng binata. Kelly, let me explain! Kelly! Sigaw ng binata. Ngunit hindi na siya nilingon ng dalaga. Habang si Kelly naman ay pumasok sa kaniyang kotse habang may luhang pumapatak sa kaniyang mga mata. Mahal niya si Grant. Ngunit hindi niya matanggap na bawat taong minamahal niya ay may tinatagong lihim at takot siyang masaktan muli dahil lang sa mga lihim. Simula sa araw na yon ay hindi pumasok si Kelly sa kanyang trabaho at nagmumukmok sa kanyang pamamahay habang tinitimbang ang lahat. Ang pagmamahal niya kay Grant at ang naging lihim nito nang biglang nakarinig siya ng pag-doorbell sa kanyang pintuan. Kaya't pinagbuksan niya ang kanyang panauhin. Lance? Kelly, can we talk? Sagot ni Lance at takmang pagsasarahan siya ni Kelly ng pintuan nang pigilan ito ni Lance. Please. Pagmamakaawa nito kaya't pinapasok ito ni Kelly. Lingid sa kalaman ng dalaga ay nakatingin sa kanya si Grant at nagsiselos. Ano bang kailangan kong gawin para maging akin ka, Kelly? Sambit ni Grant sa kanyang isipan at hindi na nagtangka na pumasok sa pamamahay ng dalaga. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nag-uusap sina Lance at Kelly. Kelly, pwede na tayong magpakasal. Pwede na nating ituloy ang kasal. Ano? Hibang ka ba, Lance? May anak ka kay Ash. I found out na hindi pala akin ang bata, Kelly. Ituloy natin ang kasal. Sambit ni Lance at napailing si Kelly. Matapos mo kong lokohin, babalik ka lang sa akin ng ganito kadali. Lance, hibang ka. Kelly, Ash is just a mistake, okay? Pwede tayong magsimula ulit. Hindi ko siya mahal. Mahal mo siya o hindi, that doesn't matter. Anak mo man ang bata o hindi, that doesn't matter, Lance. At hindi nito mababago ang katotohanan niloko mo ko. Now, get out! Pero Kelly, get out!
at hindi ako babalik sa'yo. Mariin niyang sambit at napatingin si Lance sa bagong singsing sa daliri ni Kelly. Kasi may bago ka na, kaya ayaw mo nang bumalik sa akin. Dahil may bago ka na. Sino siya ha? Wala ka ng pakialam. May pakialam ako, Kelly. At kung sino man siya, wala siyang magagawa dahil akin ka. Mariing wika ni Lance at basta na lang hinawakan ng dalaga. Bitawan mo ako, Lance! Sigaw ni Kelly at paalis na sana si Grant nang marinig ang sigaw ng dalaga. Kelly? Nag-aalalang bigkas ni Grant at dali-daling lumabas sa kaniyang kotse. You're mine, Kelly. Mine! Mariing wika ni Lance at pilit na binababa ang damit ni Kelly at kitang-kita ito ni Grant. Get your hands off her! Galit na sambit ni Grant at malakas na sinuntok ang mukha ni Lance dahilan upang magdugo ang labi at ilong nito habang si Kelly naman ay napayakap sa kanyang kasintahan. Grant? Bulalas ni Lance nang makita ang kanyang half-brother. Ikaw? Ikaw na half-brother kong bagong lalaki sa buhay ni Kelly? Ano naman kung ako? Loko ka pala. Lahat na lang ba, Grant? Mga agaw ka. Inago mo sa akin ang lahat. Una, ang tiwala ni Papa. Pangalawa, ang kumpanya. Pangatlo si Kelly. Kulang na lang pati buhay ko agawin mo na, Grant. Wala akong inagaw sa'yo, Lance. Kasalanan ko ba kung puro pambababae ang inaatupag mo kesa sa kumpanya natin? Kaya walang tiwala sa'yo si Papa. Pangalawa, hindi ko inagaw ang kumpanya mula sa'yo, Lance. Binili ko ang kumpanya dahil binenta mo. Pangatlo, hindi ko inagaw sa'yo si Kelly dahil kusa mo siyang binitawan. That's not true. That's the truth, Lance. Maraming bagay na abot kamay mo na. Ang kumpanya, nasa kapay mo na, pero pinabayaan mo. Si Kelly, mahal ka pero ginago mo. Nasa kamay mo ng lahat, Lance. Nasa iyo ng lahat. Kung sana matino ka, hindi mawawala sa iyong lahat. At kung may mga bagay kang napunta sa akin, hindi ko na yun kasalanan. Sadyang hindi ka marunong magpahalaga. Sambit ni Grant at napaluha si Lance sa kaniyang sarili at humagulhol ito sa harapan ng kapatid. Tama na, Grant. Tama na. Huwag mong ipamukha sa akin ang kakulangan ko dahil ultimo ako ay nahihiyan na ako sa sarili ko. Sambit ni Lance at lumapit ito kay Grant at inumpog ang ulo nito sa dibdib ng kapatid. Gago ako eh. Gago ako, Grant. Dugtong ni Lance at dahil magkapatid pa rin silang dalawa ay niyakap ni Grant si Lance. Hindi pa huli ang lahat, Lance. Bumangon ka. May oras pa para bumawi ka sa ibang bagay. Payo ni Grant sa kapatid at saksi si Kelly kung gaano kabuting tao ang isang Grant, ang lalaking minamahal niya. Ngunit batid niya sa kanyang sarili na kailangan niya munang matutong magtiwala muli bago siya ulit bumalik kay Grant. Sa sumunod na araw ay maagang pumasok si Kelly sa site, dala ang kanyang envelope at tinatahak ng kanyang paang Office 69 ni Grant. Nang marating ito ay agad siyang kumatok. Come in. Sagot ni Grant sa loob at pumasok si Kelly. Good morning, Grant. Iba ang aura mo, Kelly. Ano't naparito ka? Tanong ni Grant at binaba ni Kelly ang kanyang envelope at napatingin si Grant dito. What's this? Resignation letter. You're kidding me. I'm serious. I'm leaving. Diretsong sagot ni Kelly. Why? Is it about us? Kelly, hindi mo kailangang umalis. Grant, please. Huwag mo na akong kumbinsihin. I just want a clean exit at gusto ko munang makahanap ng katahimikan sa sarili ko. I love you, Kelly. I love you too, Grant. Then why are you leaving me? Kasi kailangan kong turuan muna ang sarili ko na magtiwala muli. Hindi pwedeng mahalang kita, Grant. Ganun ba talaga kalaki ang kasalanan ko? Hindi lang ang kasalanan mo ang problema, Grant. Problema ko rin ang sarili ko. Kung lalayo ka, babalik ka pa ba sa akin? Babalik ako pero hindi ko alam kung kailan.
Okay. I will wait. I will sign your resignation. Pero hindi pa ngayon. What do you mean? Wika ni Kelly at kinuha ni Grant ang isang folder at nilapag ito sa harapan ni Kelly. Tignan mo. Utos ng binata at binasa ito ni Kelly at nagulat siya sa natuklasan. Missing jackhammers, missing steel bars 20 bundles, nawawalang trains in tire wires, ninakaw na slurry pump, pinalitan ng specs ng semento at marami pang iba. Grant, this is serious. Exactly. Ilang araw na ako nagtatanong pero walang gustong magsalita eh. Merong nagnanakaw ng equipment ng halos araw-araw. And I need you sa gantong problema, Kelly. Ako? Ikaw ang project engineer ko. Isa ka sa pinakamaaasahan dito. At kung aalis ka ngayon ay masisira ang buong schedule ng project. And please, Kelly, please stay hanggang sa malutas to. At pag nalutas to, hihintayin kita kung kailan mo ako babalikan. Sagot ni Grant at natuwa ang puso ni Kelly sa lawak ng pagmamahal ni Grant. Gayunpaman ay bumalik sila bilang mga professionals. Inilapag ni Grant ang isang papel, isang blueprint ng buong site at pinakita ito kay Kelly na parang mapa. Dito nawawala ang pinakamalaking equipment. Wika ni Grant at tinuro ang 3 storage areas. May taong pumapasok sa mga area na yan. Someone with access. And these areas ay walang tao sa gabi. Exactly. So, you want me to do what? Stay and help you investigate? Yes. Kailangan ko ng taong may alam sa inventory, sa materials. Hindi ka ba pwedeng mag-hire ng security consultant? Pwede. Pero abutin tayo ng 1 linggo. At bawat araw, may nawawala. This project needs your help, Kelly. Wika ni Grant at tuluyan na niyang nakumbinsi si Kelly. Sa mga sumunod na araw ay nagmanman sina Kelly at Grant sa site kahit gabi dahil patuloy pa ring nawawala ang mga equipment at semento sa site. Sigurado ka bang dito talaga dadaan ang kumuha? Baka naman nag-aaksaya tayo ng oras. Mahinang tanong ni Kelly kay Grant. Positive. Laging dito dumadaan ang bakas ng putik. At tuwing gabi, nawawala ang gamit at araw-araw tayong nawawalan. Ibig sabihin nito ay gabi-gabi may nakawan at imposible na hindi sila magnanakaw ngayong gabi. Sagot ni Grant at pareho silang nagkubli sa isang pader. Habang lumalalim ang gabi ay paginaw ng paginaw ang simoy ng hangin at napansin ni Grant ang panginginig ni Kelly. Giniginaw ka ba? Hindi masyado. Halika nga rito. Sambit ni Grant at pinasok si Kelly sa kanyang jacket at mahigpit itong niyakap. Grant, ano ba? Huwag ka na magpumiglas. Isipin mo. Kapag nalutas natin ang problema na ito ngayong gabi, ay iiwan mo na ako at hindi ko alam kung kailan ka babalik o kung babalikan mo pa ba ako. Kaya hayaan mo akong gawin to. Hayaan mo akong yakapin ka ng ganito at madama ka kahit saglit. Masuyong wika ni Grant at hinayaan ni Kelly ang binata. Sa bawat sandali na magkasama sila ni Grant at sa bawat oras na dumaraan na sa ganon silang ayos ay pakiramdam niya ay ayaw na niyang lumayo, na ayaw na niyang mawalay pa sa piling ng binata, na hindi na niya kailangang umalis pa dahil hindi na niya kailangang matakot na baka masirang muli ang kaniyang tiwala dahil sapat na ang bisig ni Grant bilang kasagutan na hindi siya nito sasaktan. Mahal kita, Grant. Bulong niya sa kaniyang isipan. Lumipas pa ang oras at pumatak na ang 12:00 impunto, ay may narinig silang mga kalabog. Tunog ng bakal na minumove at tila may nagbubukas ng panel sa likod ng storage room. Grant, narinig mo yun? Banda doon. Wika ni Kelly at sabay na kumilos ang dalawa. Dahan-dahan silang naglakad, nakayuko at bawat yapak ay maingat upang hindi maglikha ng ingay. Paglapit nila, nakita nilang isang lalaking may flashlight, pawis na pawis.
Sinusuksok ang mga gamit sa sako, mga grinder, drill, harness, pati extension cord at may isa itong kasamahan. At mang-aalis ng mga magnanakaw ay hinarang sila ni Kelly at Grant. Foreman Pilo? Bulalas ni Grant matapos makilala kung sino ang magnanakaw at nabitawan ni Pilo ang kaniyang mga ninakaw. Boss, anong ginagawa niyo rito? Gabi na at... Kaming dalawang dapat magtanong niyan, Foreman. Bakit ka nandito sa oras ng 12:00? Ma'am sir, magpapaliwanag ako. Ilang linggo ng atrasado ang project dahil sa pagnanakaw. At ikaw lang palang kotang yun. Pilo, ninanakawan mo ang kumpanyang nagbibigay ng trabaho sa'yo. Ang kumpanyang nagbigay ng tiwala sa'yo. Boss, parang awa nyo na. Kailangan ko lang talaga ng pera. Nanghihingi ng malaking bayad ang ospital para sa operasyon ng anak ko. Kaya ako to nagawa, sir. Malubha ang sakit ng anak ko. Kung sinabi mo sana sa amin, baka natulungan ka pa namin. Pero magnakaw? Team tayo dito, Foreman. Sambit ni Kelly at tumulo ang luha ni Pilo. Pasensya na po talaga, ma'am. Patawad po, ma'am, sir. Sadyang nasa pera nakasalalay ang buhay ng anak ko. Kaya kahit sa masama ako kumita, kumasa ako para sa buhay ng anak ko. Sagot ni Pilo at naawa si Grant at Kelly sa Foreman. Pilo, papalampasin ko ang kasalanan mong to dahil matagal ka na rin sa kumpanya. Pero sana, huwag mo na itong uulitin. Ipasa mo sa akin kung magkano ang kailangan mo para sa operasyon ng anak mo at ibigay mo sa akin ito mismo. Tutulungan kita. Wika ni Grant at lumuhod si Pilo sa tuwa at hiya. Sir, patawad sir. Salamat. Patawad at sobrang salamat. Umiiyak nitong sambit at lubos na naawa ang dalawa sa kanilang foreman. Pagkatapos ng gabing yon, ay umuwi na sina Grant at Kelly sa kanilang mga pamamahay at kay bilis ng oras para sa muli nilang pagdilat ay umaga na. At ngayon ay kasalukuyang magkaharap sina Kelly at Grant sa mesa. Do you really need to leave, Kelly? Tanong ni Grant at nais pigilan ng dalaga. Kanina pa niya hawak ang pen ngunit hindi niya kayang pirmahan ang papel ni Kelly. Nag-usap na tayo, Grant. Sagot ng dalaga at mabigat na bumuntong hininga ang binata. Wala na ba akong magagawa? Bakit mo nilihim sa akin ang lahat, Grant? You remember the date? Nung inaya mo akong mag-date, sinabi mo sa akin na ayaw mo sa lalaking gusto ng papa mo. At ako yun. Pero gusto kita, Kelly. Kaya nilihim ko ang lahat. Nung kumalat ang video, napanood ko ang video na yun at tumawag ako sa mama mo. Sinabi ko sa kanya na ako ang lalaking yun. At sinasabi niya sa akin na pinaalis ka niya sa mansyon to teach you a lesson. At sa puntong yun, sinabi ko sa mama mo na aalagaan kita. Sinabi mo yun? Yes. That's why nung nakita kong nag-a-apply ka rito sa Luriano Company, agad kitang pinatawagan para mapalapit ka lang sa akin so I can take care of you. Pero pinanatili ko pa rin ang lihim ang lahat sa'yo dahil ayokong umiwas ka sa akin. Gusto kong magustuhan mo ako sa kung sino ako. Nang hindi mo alam na ako palang gusto ng mga magulang mo para sa'yo. I want to build a pure love between you and me, Kelly. Yan ang dahilan ko. But I don't know na ito palang magiging dahilan para iwanan mo ko. Malungkot niyang sambit at napangiti si Kelly. Grant. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? I love you, Kelly. Sambit ni Grant at walang paalam siyang hinalikan ng dalaga sa labi. I changed my mind. I'm not leaving, Grant. I chose to stay. Dito lang ako sa tabi mo. Dito malapit sa'yo. Wika ni Kelly at kay bilis na gumuhit ang ngiti sa labi ni Grant at napatayo siya mula sa kaniyang kinaupuan. Really? You're not leaving? Hindi ka na aalis? Hindi na ako aalis. I love you, Kelly. I love you so much. Sambit ni Grant
at kagad na niyakap ang dalaga at hinalikan ito ng todo at kay Diane. I love you too, Grant. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Kelly at Grant at agad silang nagpakasal. Sa kasal ng dalawa ay nandito si Beth at Don George, maging ang mga tauhan sa construction site. Hindi rin mawawala sila sa kasal na ngayon ay may panghihinayang na ang babaeng mahal niya ay kinasal sa iba. Gayunpaman ay masaya siya para sa dalawa. Lumipas ang 3 taon ay malaki na ang anak ni Kelly at Grant na si Zach at ngayon ay buhat ito ng ina nang biglang bumukas ang pintuan. Mommy, si Tito Lance! Masayang wika ng bata at bumaba sa bisig ng ina at nagpakarga kay Lance. Big boy ng Zach, kumusta? Okay lang, Tito. Alam mo ba, may maganda akong yaya. Irereto mo na naman ako sa yaya mo. Maganda naman si yaya. Sagot ni Zach at bumaba si Grant mula sa hagdan. Nandito ka na pala, Lance. Busy pa rin? Busy sa kumpanya. I'm making things right. Baka makalimutan mo nang mag-asawa. Si Lolo kinukulit ka na. I'm planning to get a woman to carry my child. And love, darating din sa akin yan. Sagot ni Lance at biglang dumating ang bagong yaya ni Zach, dala ang gatas ng bata. At nang makita ni Lance ang dalaga, ay tila muling tumibok ang kaniyang puso. Diba, pretty si Yaya? Yaya, si Tito nakatingin sa'yo. Sulsul ng bata at tinakpan ni Lance ang bibig nito at nagtawanan sina Grant at Kelly. Minsan, ang pagiging diktador ng mga magulang ay para din sa kanilang mga anak. At sa kwentong ito ay naghahatid ng aral na inilugmo ka man ng pag-ibig ay pag-ibig din ang magpapabangon sa iyo. Na wala man ang tiwala ay kusa itong babalik sa tamang tao, kagaya ng pagtitiwala muli ni Kelly kay Grant. At kung hindi ka man naging sapat sa iba, ay magiging sapat sa taong tunay na nagmamahal sa iyo. At palaging tandaan na alagaan ang ating mga minamahal dahil hindi mo na ito mababawi kapag nagmahal na ito ng iba. Kagaya ng pagkakamali ni Lance sa dating kasintahan na si Kelly. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago ang lahat, shoutout muna tayo sa ating avid listeners, Ma'am Mabel Dalupines ng City of Love at kasalukuyang alipin ng dolyar sa Hong Kong. Ma'am Melanie Diasis from Kuwait. Ma'am Evangeline Salandron from Tagum City. Ma'am Jovi Concepcion from Qatar. Sir Alfonso Abilianosa from Cebu City. Ma'am Sandra Fernandez from Kuwait. And lastly, Ma'am Florenda Ferret from Modena, Italy. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.